Part 2. William's Point of View. Pagkatapos ng graduation ninyo, pwede mo nang pakasalan ng fiancé mo, son, para naman magkaapo na rin ako. What? Nangunot ang noo ko nang makita ko ang reaksyon ng mukha ng anak ko. Bakit? Don't tell me, hindi mo pa sinasabi sa kanya ang plano natin. Pero, Dad, huwag ka nang magsalita. Ako nang kakausap sa fiancé mo. Ayusin mo na lang ang kwarto malapit sa guest room dahil bukas na bukas magsasama na kayong dalawa sa iisang kwarto. Kailangan kong gawin ito para masigurado ko na hindi ako niloloko ng aking uniko iho. Lumalago na ang kumpanya ko at hindi ko na kayang patakbuhin ito ng mag-isa. Ngunit bago ko maibigay ang posisyon ng CEO sa anak ko, kailangan muna niyang mag-asawa para ma-inspire siya na magtrabaho. Dahil alam kong hindi biro ang mag-manage ng kumpanya. Lalo na kung walang pamilyang mag-aalaga sa iyo sa pag-uwi mo. Umupo ako sa harap ng fiancé ng anak ko para pag-usapan ang kasal nilang dalawa. Ano nga ulit ang pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Tinitigan niya ako saka nagsalita. Angelica Algarne po, Tito. Laika na lang po ang itawag niya sa akin. Laika, simula sa araw na ito, Daddy na rin ang itawag mo sa akin. Maliwanag? Okay, Dad. Ngumiti siya sa akin na nagpapagaan ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makatingin ng diretso sa mga mata niya. 20 taon na akong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao. At mula nang magsimula ako sa kumpanya, nakaugalian ko ng makipag-eye-to-eye contact sa aking mga kasosyo. Ngunit bakit sa batang to ay hindi ko magawang tumingin sa mga mata niya? Nako, William, mag-concentrate ka. Bata lang yan. Pero kahit anong pilit kong pagtitig sa mga mata niya, ay lalo lang lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Natila ako ay kinakabahan sa kanya. Ayos lang po kayo, Dad. May lagnat po ba kayo? Pansin ko kasi namumula ang pisngi mo. Mas lalo akong hindi mapakali nang lumapit siya sa akin. Hindi naman mainit ang noo mo, pero bakit namumula ang pisngi mo? Baka sa boses niya ang pag-aalala. Para akong sasabog. Nang maamoy ko ang mainit niyang hininga. Malapit lang ang mukha niya sa ilong ko kaya naaamoy ko ang sariwang bango niya. Tatayo na sana ako pero biglang nag-cramp ang kanang binti ko dahilan para matumba ako sa kinauupuan niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang naglapat ang aming mga labi. Ang sakit na aking nararamdaman mula sa aking binti ay hindi ko na napansin nang maramdaman ko ang malalambot niyang labi. Dahil sa aking pagkabalisa, hindi ko na natapos ang sasabihin ko sa kanya. Agad akong tumayo at umakyat ng hagdan pabalik sa kwarto ko nang walang paalam. Pagpasok ko sa aking kwarto, hindi ko na namamalaya na nakahawak na pala ako sa aking labi. Tumigil ka, William. Aksidente lang ang nangyari. Napailing ako habang iniisip ang nangyari sa amin. Alauna na ng madaling araw ngunit hindi pa rin ako makatulog. Sobrang nag-aalala na ako sa sarili ko. Sa bawat pagpikit ko ng aking mga mata ay mukha ng fiancé ni David ang aking nakikita. Siguro excited lang ako na magkaroon ng bagong member dito sa bahay. Tinakpan ko ng una ng mukha ko, saka pilit na pinikit ang aking mga mata. 3 araw na ang nakalipas simula nang ipakilala ako ng anak ko sa fiancé niya. Pero habang tumatagal, lalo ko lang naaalala ang mukha ni Laika. Kahit na sa tuwing kaharap ko ang laptop ko, ay halos mukha pa rin niya ang nakikita ko. At sa tuwing naiisip ko ang mukha niya, ay bigla ko ring mahahawakan ng labi ko. Shucks! Biglang sambit ko habang nakahawak sa aking ulo. Ayos lang po ba kayo, Sir William? Wika ng aking sekretarya na si Rona. Tumango ako. Yeah. Nakalimutan ko na nasa opisina pala ako. Angelica Algarne, ano bang meron sa'yo at bakit napapraning itong utak ko sa'yo? Sambit ko sa sarili ko habang nakapikit. Sir, gusto mo pagtimpla kita ng kape? Pansin ko kasi kanina ka pa hindi mapakalirian sa inuupuan mo eh. Laking gulat ko nang makita ko ang mukha ni Rona na nasa harapan ko na nang imulat ko ang aking mga mata. Thanks, Rona, pero wag na. Upang libangin ang aking sarili, ay lumabas ako sa aking opisina at pumunta sa ibang departamento. Sa halip na makapag-relax, ay lalong uminit ang ulo ko nang hawakan ko ang maalikabok na istante na kinalalagyan ng mga file ng mga kliyente ko. Dustin! Sigaw ko sa in-charge ng customer file. Ay bakit po, sir? Hindi mo ba inaayos sa mga files ng mga customer natin, Dustin?
Katatapos lang po, sir. Mas lalo lang uminit ang ulo ko nang marinig ko ang sinabi niya. What? Ibig mong sabihin hindi mo napapansin ang mga alikabok dito sa istante? Hindi ba sinabi ko sa inyo, bago kayo uupo sa mga mesa ninyo, dapat malinis na ang buong opisina? Sa tindi ng aking pagkadismaya, lahat ng aking mga tauhan ay nasigawan ko na rin pala. Hindi na ako bumalik sa opisina ko. Nagmamadali na akong pumunta sa parking area at sumakay sa kotse ko. Nawalan na ako ng gana na makipagkita sa mga kasosyo ko, kaya umuwi na lang ako sa mansyon. As usual, tahimik at malungkot pa rin ang buong mansyon sa tuwing umuwi ako. Ito ang dahilan kung bakit madalang lang akong umuwi rito, dahil mas lalo ko lang naaalala ang aking asawa, ang mommy ni David na halos 16 na taon nang patay. 16 na taon na rin akong hindi nakipagrelasyon sa ibang babae, simula nang pumanaw ang mommy ni David. Marami ang nagsabi na muli kong buksan ang aking puso upang sa ganun ay makalimutan ko na ang aking yumaong asawa. Oo, sinubukan ko naman talaga at maraming beses pa, pero hindi talaga kaya ng puso ko. Hindi ko makakalimutan ang asawa ko. Siya lang ang babaeng mamahalin ko habang nabubuhay ako. Katulad na lang ng sekretarya kong si Rona. Alam kong may gusto siya sa akin. Sa katunayan niyan, maraming beses ko na nga siyang nahuhuli na nilalagyan niya ng tsokolate at rosas ang bag ko. Pero hindi ko na lang pinapansin. Habang nakaupo ako sa sofa at kinakausap ang sarili ko, hindi ko na malaya na hinahanap ko na pala ang social media account ni Laika. Teka, ba't ako napunta dito? Papatayin ko na sana ang cellphone ko, pero bigla akong natigilan nang makita ko ang picture ni Laika kasama ang anak kong si David. Bigla akong napangiti habang ang aking daliri ay dumampi na pala sa bandang pisngi ni Laika. Alam kong cellphone ko lang ang hawak ko, pero ramdam ko ang mga kuryenteng tumadaloy sa loob ng katawan ko habang hinahaplos ko ang pisngi ni Laika. Habang patuloy ako sa pag-scroll sa mga pictures niya, bigla akong nanlumo nang makita ko ang masayang larawan ni Laika habang sinusubuan siya ng sorbetes ni David. Agad kong pinatay ang cellphone ko, saka ko sinampal ang pisngi ko. Ano bang nangyayari sa akin? Sinubsob ko ang mukha ko sa sofa habang nakahawak sa aking ulo. Bakit parang nagsiselos ako sa anak ko? Tumigil ka, William. Matanda ka na. Kung ano-ano pang naiisip mo. Ha? Idinaan ko na lang sa sigaw ang aking nararamdaman upang sa ganun ay mahimasmasan itong aking kahibangan. Ang pagkahumaling ko sa isang babae na kailanman ay hindi ko na naramdaman ng maraming taon. Ngunit ang masaklap pa ay sa isang babae na malaki ang agwat namin sa edad. At hindi lang yun, fiancé pa ng aking nag-iisang anak. Angelica's point of view. Hindi ako makahinga nang iwan ako ng daddy ni David sa sala. Namamanhid pa ang buong katawan ko at patuloy ko pa rin nararamdaman ang malalambot na labi at mabangong hininga ni William. Laika! Angelica! Bumalik ang diwa ko nang marinig kong sumigaw si David. Huwag mo nga ako sigawan, bakla! Bigla niyang tinakpan ang bibig ko. Nakalimutan kong nasa bahay nila pala ako. Huwag kang maingay, ano ba? Saway niya sa akin. Tinitigan niya ako sa mata saka nagsalita. Laika, may ginawa ba si Dad sa'yo? Pakiramdam ko ay namula ang pisngi ko nang marinig ko ang sinabi ni David. My God! Nakita ba ni David na naghalikan kami ng daddy niya? Anong ibig mo sabihin? Nauutal kong sabi. Umupo siya sa tabi ko. Pakiramdam ko kasi hindi ka komportable sa inuupuan mo. Para maiba ang usapan namin, inilihis ko ang topic namin. Kaya nag-isip ako ng paraan. Ikaw, David, ha? Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Sa susunod, pag tinawag mo pa akong sweetie pie, isusumbong na talaga kita sa daddy mo. Biglang napaubo si David saka hinampas niya ang balikat ko. Gaga ka talaga, Angelica. Bakit? Sa tingin mo ba hindi ako kinilabutan kanina habang binabanggit ko yon, ha? Saka yung niyakap kita kanina patalikod. Ew, sukang-suka na nga ako kanina, no? Teka, huwag mong ibahin ang usapan. May sinabi ba sa'yo si Dad kanina? Akala ko kung ano na, baklang to talaga, naku! Napahinga ko ng malalim dahil mali pala ang iniisip ko. Sabi kasi ni Dad, dito ka na raw magstay simula bukas. Talaga? Gusto kong tumalon dahil sa tuwa. Hindi ko alam kung bakit. Basta ang nasa isip ko lang sa mga sandaling ito ay araw-araw ko nang makikita ang Dad ni David. Tumango si David. Pero may kondisyon si Daddy, Laika. Anong kondisyon? Tumayo si David at uminom ng tubig. Kapag nandito ka na,
Gusto niya sa iisang kwarto tayo matulog. At pagkatapos ng graduation natin, dapat na tayong magpakasal. Ano? Sira ulo ba daddy mo, David? Sigaw ko. Ano ka ba, Laika? Huwag kang sumigaw, sabi. Maririnig tayo ni Dad. Lumapit si David sa akin. Laika, nagmamakaawa ako sa'yo. Pwede bang sundin na lang muna natin si Dad sa ngayon? Promise, after ng graduation natin, sabay tayong aalis dito. Okay lang ba? Natatawang sabi ni David. Gaga! Natawa na rin ako dahil sa kapilyahan ng best friend ko. Hindi ko kayang tanggihan lahat ng pakiusap ni David sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakapag-aral sa isa sa mga prestihiyosyong universidad sa lungsod ng San Lucas. Walang dahilan para ayawan ko ang gusto ni David. Pumayag akong tumira sa mansyon nila. Makakatipid na ako ng boarding house ko. Makakasave pa ako ng mga gastusin ko sa aking pagkain. Araw ng Lunes, eksaktong 4:00 ng hapon, nakarating kami ni David sa mansyon nila. David, pwede bang ikaw na magdala ng mga gamit ko sa loob? Binaantok pa kasi ako eh. Wika ko sabay putok ko ng bubblegum na kanina pa nasa bibig ko. Kahit hindi mo ako tanungin, ako pa rin naman nagagawa nito, Laika eh. Kunwari ka pa. At saka, pwede ba, Laika? Itapon mo yung bubblegum mo? Kaninang umaga pa yan sa bibig mo, ah. Yuck! Hindi ko na siya pinansin. Agad akong tumakbo papunta sa sala. Gusto kong ibagsak ang aking katawan nang makita ko ang malambot na sofa. Mula sa likod ng sofa, hindi ko na hinintay na pumunta sa harap nito. Agad kong binagsak ang katawan ko. Ah! Bigla akong napatayo nang marinig ko ang isang pamilyar na boses lalaki. Aray! Ang sakit ng likod ko! Pagrereklamo nito. Tito? Bulalas ko nang makita ko ang mukha ng daddy ni David. I'm sorry, Tito! Hindi ko alam na nandyan ka pala! Napalunok ako nang makita ang itsura ni William. Mas lalo itong bumata at gumwapo dahil sa suot nitong executive attire. No worries, Iha. It's okay. Laika po ang pangalan ko, Tito. Napabuntong hininga ako nang marinig kong tinawag niya ulit akong Iha. Napaatras ako nang bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Kumabog na naman ang dibdib ko nang papalapit siya sa harapan ko. Mas lalo pang lumukas ang kabog nito nang dumampi ang daliri niya sa labi ko. Kaya walang alinlangan na pumikit ako at hinintay na dumampi ang labi niya sa labi ko. Excuse me, Laika. Natauhan ako nang marinig ko ang malaking boses niya, dahilan para mamulat ang mata ko. Kukunin ko lang itong bubblegum sa gilid ng labi mo. Kinuha niya yun at inabot sa akin saka siya pumunta sa kusina. Ano ba, Angelica? Nakakahiya ang ginawa mo. May papikit-pikit ka pang nahalalaman. Ano na lang iisipin ni William sa'yo? Sigaw ng isip ko. Dali-dali akong bumalik sa garage upang puntahan si David. Hoy, Laika! Ano ba nangyayari sa'yo? Para ka nakakita ng multo ah. Ang putla ng mukha mo! Tumawa si David. Akala ko ba wala daddy mo rito? Bulyaw ko sa kanya. Ha? Nandito si Dad? Yan ang napapala mo. Hindi ka kasi umuwi dito. Lagi ka kasing tumatambay sa boarding house ko. Pati tuloy ang schedule ng pag-uwi ng daddy mo. Hindi mo alam kung anong oras at araw siya uuwi dito. Bakit ka ba nagagalit? Tapatin mo nga ako, Angelica. May ginawa ka ba sa loob na ikinagalit ni Dad, ha? Bigla kaming nagkatinginan ni David nang marinig namin ng boses ng daddy niya. Anong nangyayari, David? Bakit mo sinisigawan ng fiancé mo? Umabot hanggang kusina ang boses mo, ah. Nilapitan ko si David saka yumakap ako sa bewang niya. Ganito lang po talaga kami ng sweetie pie ko kapag naglalambingan, Tito. Pinilit kong ngumiti. Napansin ko ang pagkunot ng kanyang noon ay kinabahala ko naman. Ilang beses kong sinabi sa'yo, Iha. Daddy ang itawag mo sa akin. Wika niya. Pero kay David naman nakatingin. Pinilit kong tumawa saka nagsalita. Sorry po, Daddy. At saka baka pwede mo rin akong tawaging Laika. Kung hindi ka komportable na tawagin akong Laika, pwede mo rin naman akong tawaging Honey or Baby. Lihim akong napangiti habang iniisip yun. Kailangan mo ng tulong, son? Wika ni William habang nasa bulsa pa ng pantalon ang mga kamay niya. Kaya na ni bakla yan, Dad? Biglang kinurot ni David ang tagiliran ko. Sabi ko, kami nang bahala rito. Baka pagod na po kayo. Nauutal kong sabi habang iniinda ang sakit sa tagiliran ko. Kainis ka talagang bakla ka. Sakit ang tagiliran ko. Palihim kong sinamaan ng tingin si David habang nakasimangot. Pero tinaasan lang niya ako ng kilay. Sige na, tutulungan ko na kayong ipasok tong mga gamit ninyo. Bago kinuha ni William ang mga maleta ko, hinubad muna niya ang long sleeve polo niya.
Pakihawak ng polo ni Dad, sweetie. Wika ni David. Walang alinlangan na kinuha ko ang polo ni William. Napalunok ako ng laway nang makita ko ang katawan niya. Muling lumabas ang mga kurbadong kalamnan niya habang sabay na binubuhat ang 3 malalaking maleta ko. Sigurado ka ba na daddy mo siya, David? Bigla kong sabi habang nakatutok ang mga mata ko sa papaalis na si William. Biglang hinampas ni David ang aking balakang. Gaga ka talaga, Angelica. Anong kala mo sa akin? Ampon? Umiling siya saka iniwan ako sa garahe. Dahan-dahan akong pumasok sa sala dahil gusto kong samantalahin ang polo ni William na hawak-hawak ko pa. Nanunuot sa ilong ko ang mabangong amoy ng polo niya. Ang bango ng damit niya. Sarap sigurong itabi ito sa pagtulog. Ani ko sa sarili habang patuloy kong inaamoy ang damit ni William. Hindi ko alam kung bakit sa tuwing naiisip ko ang daddy ng best friend ko ay kinikilig agad ako. Ito rin ang unang pagkakataon na nagka-interes ako sa isang lalaki. Maraming lalaki ang gustong manligaw sa akin, pero hindi ko sila pinapansin. Lahat ng lalaking gustong makipagkita sa akin ay binibigay ko kay David. Wala akong oras sa mga lalaki at lalong wala sa isip ko ang makipagrelasyon. Ang lahat ng oras ko ay nakatuon lang sa aking pag-aaral dahil isa lang ang nasa isip ko. Yun ay ang hindi ko sasayangin ang ginagastos sa akin ng scholarship program ni David. Gayunpaman, tila nagbago ang lahat nang makita ko ang daddy ng aking matalik na kaibigan. Hindi ko pa nararanasan na magkaroon ng crush, kaya hindi ko alam kung ano ang pakiramdam. Basta ang alam ko lang ay kinikilig ako sa tuwing naiisip ko ang daddy ng kaibigan ko at hindi ako makahinga sa tuwing nakikita ko ito ng malapitan. Kung ganito pala ang feeling ng may crush, aba, kung ganun crush ko nga ang daddy ng aking best friend. Napatili ako sa aking sarili dahil sa sobrang kilig ng aking nararamdaman. Angelica's point of view. Nagulat ako nang biglang sumulpot si William sa harapan ko. Shit! Nakita kaya niyang inaamoy ko damit niya? Nakakahiya ka talaga, Angelica! Sigaw ng isip ko. Yes, Dad. May kailangan ka ba? Nagkunwari ako na hindi ko hawak ang damit niya. Nilagay niya ang mga kamay niya sa kanyang bulsa at saka nagsalita. Akin na ang polo ko para malaban ko na. Maglalaba po kayo? Bigla kong sambit. Tumango siya, saka ngumiti. Yes, para akong kandila na tila natutunaw nang makita ko siyang ngumiti. Gaya ni David, may biloy rin ang daddy niya na bumagay rin sa kanyang maskuladong panga. Ano ba, William? Huwag mo kong ngitian. Malalaglag ang panty ko dahil sa'yo Ani ko sa sarili. Gusto kong sumigaw ng malakas upang mapawi ang sobrang kilig na nararamdaman ko. Para akong lumilipad sa ulap habang nakatitig sa mukha niya. Ayos ka lang, Laika? Siya nga pala, akin ang damit ko. Agad ko naman itong binigay sa kanya. Dahil sa kaba ko, hindi ko na malaya na nahawakan ko na pala ang kamay niya. Sa unang pagkakataon ay nagtama ang aming mga mata. Habang nakatitig ako sa mga mata niya, napansin ko ang lungkot na nanggagaling mula rito. Ang kilig na aking nararamdaman ay napalitan ng pagkaawa sa kanya. Gusto ko siyang lapitan, tsaka yakapin. Ako na po maglalaban ng damit mo, Dad. Tanging boses na lumabas mula sa bibig ko. It's okay. Pumunta ka na lang sa fiancé mo. Mas kailangan kanya doon. Tila kumirot ang dibdib ko dahil sa sinabi niya. Parang gusto kong sabihin sa kanya na wala kaming relasyon ng anak niya. Pagkatapos niya kunin ang damit niya sa akin ay agad na siyang umakyat sa kwarto niya. Nanlalambot ang magkabilang tuhod ko habang papasok ako sa kwarto namin ni David. Sa halip na tulungan si David sa pag-aayos ng aking mga damit, ay ibinagsak ko na lang ang aking katawan sa malambot na kama. Uy, Laika! Ano na namang drama yan, ha? Umupo ako sa kakinausap si David. Besh, hindi ka ba naaawa sa daddy mo? Bakit? Kumunot ang noo niya habang nakatingin sa akin. Tiningnan niya ako sa mga mata saka muling nagsalita. Teka nga, anong nakain mo at naisipan mong tanong yan, ha? Wala lang. Napansin ko kasi kanina parang malungkot siya. Umupo si David sa tabi ko habang patuloy na tinutupi ang aking mga damit. Simula na mamatay si Mom, malungkot na talaga si Dad, kaya buong buhay niya ay nakatutok lang sa kumpanya namin. Diba, 5 years old ka pa lang nung mawala ang mami mo? Bakit hindi siya nag-asawang muli? Yun nga pinagtataka ko Marami naman siya mga kasosyo ng mga singgo. Diba sabi mo minsan lang siya umuwi rito? Anong dahilan niya? Huminga ng malalim si David bago nagsalita. Alam mo, Laika,
Para kay mommy talaga ang mansyon na to. Bibigyan sana siya ni dad ng surprise gift sa birthday niya. Pero si dad ang na-surprise. Inatake sa puso si mommy nung araw mismo ng karawan niya. Umihikbing wika ni David. Niyakap ko si David saka tinapik-tapik ang likod niya. I'm sorry, besh. Naiyak din ako dahil sa masakit na karanasan ng best friend ko. Pero mas nasaktan ako para kay William at yun ang hindi ko alam. Yun din ang dahilan kung bakit ayaw mag-asawang muli ni dad. Lagi niyang sinasabi sa akin na walang ibang babae ang titira dito sa bahay na to. Ayaw niya makakita ng ibang babae na pumupunta rito dahil para kay mommy lang talaga ang mansyon na to. Nabigla ako sa narinig ko mula kay David. Pero bakit niya ako pinatira dito? Nauutal kong sambit. Pati nga ako nabigla sa desisyon niya eh. Ang akala ko dun tayo sa kondo ko titira. Sinapak ko siya sa batok. Gaga, sa tingin mo ba papayag ako na tumira sa kondo mo, ha? Aray, Laika. At bakit? Sa palagay mo ba isasama kita sa kondo ko, ha? Never, Angelica. Magiging sagabal ka lang sa gagawin namin ng mga boyfriend ko. Baka mamaya agawin mo pa sila sa akin eh. Pagtataray nito sa akin. Ew, kahit gaano kagwapo pa ang ibigay mo sa akin, hindi ako papatol, oy. Tumawa siya bago nagsalita na ikinainis ko naman. Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Ahayaan kitang maging matandang dalaga. Hayaan kitang maging matanda na hindi nakakatikim ng malaking palo. David! Bulalas ko sabay takip sa tenga ko. Hindi ko na narinig ang iba niyang sinabi. Maya-maya ay bigla na naman siyang nagsalita. Laika, sigurado ko bang ayaw mong magka-boyfriend? Alam mo ba kung gaano kasarap kapag may nagmamasahe sa'yo tuwing gabi? Tumahimik ka, bakla! Sigaw ko sa kanya. Bigla niya akong nilapitan sa katinakpan ng bibig ko. Laika naman eh. Di ba sabi ko sa'yo huwag mong mabanggit yan kapag nandito si dad? Kung ayaw mong tawagin kitang bakla, tumahimik ka, okay? Bulong ko sa kanya. Tumango siya. Fine. Nang bumalik ako sa aking paghiga, ay muling nagsalita si David. Sarap niyong pag-untugin ni dad. Kung magkasing edad lang kayo ni dad, siguradong ibibigay ko siya sa'yo. Pareho kayong mapili. Che! Bigla akong napaubo nang marinig ko ang sinabi ni dad. Oh, nakikita mo? Pati si dad nagiging allergic ka rin? Sige na, magpahinga ka na at doon na ako sa kwarto ko. Huwag mong kalimutan na ilak tong kwarto mo, okay? Napatakbo ako papalapit kay David nang marinig ko ang sinabi niya. Teka, bakit ko lalak? May multo ba dito? Sinapak niya ako sa balakang. Tumigil ka nga, Laika. Anong multong pinagsasasabi mo? Ilak mo ang pinto para hindi malaman ni dad na hindi tayo magkasama sa kwartong to. Ibig mong sabihin sa akin lang ang kwartong to? Gaga ka talaga, no? Sa tingin mo ba matutulog ako nakatabi ka? Of course not! Bulyaw niya sabay pitik sa noo ko. Mag-boyfriend ka na kasi! Ano-ano lang ang naiisip mo, Angelica? Wika ni David habang papalabas ang aking kwarto. Nasa taas ang kwarto ng daddy ni David habang nasa baba naman ang kwarto namin kaya safe ang pagkukunwari namin ng aking kaibigan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Pagbukas ko ng kurtina sa bintana ng aking kwarto ay tanaw ko ang makisig na katawan ni William. Naka-swimming trunk lang ito habang nakatihaya sa lounge chair na nasa gilid ng swimming pool. Ano ba yan? Ang aga mo kong pinakilig, William? Napatili ako dahil sa kilig habang nakakapit sa kurtina. Upang makalapit ako sa kanya, nag-isip ako ng paraan. Nagmamadali akong pumasok sa kwarto ni David upang anyayahan ito na mag-swimming. Ano ba? Laika! Natutulog pa ako! Pagrereklamo ng bakla sa akin. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na matulog ka ng maaga. Puro ka kasi video call sa mga boyfriend mo. Shoota ka. Bulyaw ko sa kanya. Bigla naman niyang tinakpan ng bibig ko. Huwag kang maingay sabi. Marinig ka ni dad. Laika! Galit na sambit nito. Sige na. Lumabas ka na ng kwarto ko. Mag-swimming ka kung gusto mo. Inaantok pa ako eh. Pagtataboy niya sa akin. Bago ko sinara ang pinto ng kanyang kwarto ay sinigawan ko muna siya. Pairam ako ng bikini mo, David! Angelica! Sabay hagis ng unan niya sa kinaroroonan ko. Natawa na lang ako nang marinig ko ang malakas na sigaw ng aking best friend. Suot ko ang kulay pula na swimsuit habang naglalakad ako sa gilid ng swimming pool. Sinadya kong ilugay ang lagpas balikat na buhok ko at hinayaan ko itong lumilipad sa hangin. Dahan-dahan akong lumapit sa kinaroroonan ni William at nagkunwari ako na hindi ko siya napansin. Sa buong buhay ko ay never pa akong nakaranas na magkaroon ng crush. First crush ko ang daddy ng aking best friend, kaya para sa akin,
ay normal lang itong mga pagpapapansin na ginagawa ko kay William. Aksidenteng nagtama muli ang aming paningin at napansin ko ang kanyang lalagukan habang ito ay gumagalaw. Napalunok yata siya nang makita ang kagandahan ko. Bigla akong napaubo dahil sa aking naisip. Hey, Angelica, ayos ka lang? Nagmamadali siyang lumapit sa akin saka tinapik-tapik ang likod ko. Bawat pagtapik niya sa likod ko ay nararamdaman ko ang mga kuryenteng dumadaloy sa aking katawan. Gusto kong hawakan ang mga kamay niya at itapat sa aking dibdib. Nasaan si David? Bakit ka naliligong mag-isa? Hindi ko na malaya na kinakausap niya na pala ako. Dahil sa kahibangan ng isip ko ay hindi ko na narinig ang mga sinasabi niya. William's point of view. Gusto kong halikan ng labi niya kanina habang tinatanggal ko ang bubble gum na dumikit sa labi niya. Ngunit kailangan kong pigilan ang aking sarili dahil yun ang tama. Alam kong magkakaroon na ako ng apo dahil nagsasama na ang anak ko at ang fiancé niya. Kapag nagkataon, nakakahiya yun sa mga magiging apo ko. Kinabukasan, nagising ako dahil sa sinag ng araw na tumatama sa balat ko. Nakasanayan ko ng buksan ng bintana ng aking kwarto, kaya malayang nakakapasok ang sikat ng araw sa aking kwarto. At dahil wala naman akong pasok, sa halip na maligo sa banyo ay napagdesisyonan ko na sa swimming pool na lang ako maliligo. Suot ang sunglass ko habang nakaupo sa lounge chair sa gilid ng swimming pool. Napatingin ako kay Laika habang papalapit sa kinaroroonan ko. Nakasuot siya ng pulang swimsuit na bumagay naman sa kanyang balingkinitang katawan. Wow! Mas lalo akong namangha sa kagandahan niya nang makita ko ang maliit niyang muka na natatakpan ng buhok niya habang nililipad ito ng hangin. Ang swerte ng anak ko sa'yo, Laika. Tanging nasambit ko habang palihim na nakatitig sa kanya. Napalunok ako habang iniisip ang kahibangan ng aking isipan. Maya-maya, bigla akong napatayo nang marinig ko ang biglaang pag-ubo ni Laika. Nang makalapit na ako sa kanya, sa pangalawang pagkakataon ay muling nagtama ang aming mga mata. Ang mga mata niya na aking iniiwasan nung una pa lang kaming nagkita. Muli akong nakaramdam ng kaba habang ang mga kamay ko ay nakadikit sa kanyang likod habang tinatapik-tapik ko ito. Salamat po, Daddy. Para akong dinuduyan sa tuwa nang marinig ko ang pagtawag niya ng Daddy sa akin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nagagalit nang marinig ko yun. Ang boses niya ay parang anghel na bumubulong sa akin. Dahilan para unti-unti na maibsan ang lungkot na matagal nang bumabagabag sa aking damdamin. Sana naging akin ka na lang, Angelica. Bigla kong ibinaling ang aking tingin sa swimming pool nang maisip ko ang katagang yun. Sige na, Laika, maligo ka na. Tumango siya, saka bumaba sa swimming pool. Napahawak ako sa dibdib ko nang maisip ko ulit ang sinabi ng isip ko kanina kay Laika. Sa pagkakataong ito, sigurado akong hindi lang isip ko ang nagsasaad nito, kundi ang puso ko. Babalik na sana ako sa loob ng mansyon nang mapansin ko si Laika habang lumulutang sa tubig. Dahil sa sobrang pag-aalala ko, bigla akong tumalon sa swimming pool, saka lumapit kay Laika. Laika! Bigla akong sigaw habang nakahawak sa bewang niya. Dad? Bakit po? Pansin ko ang pag-aalala sa kanyang muka. I'm sorry. Akala ko kasi nalunod ka na. Tumawa siya ng malakas habang nakatingin sa akin. Sorry din po, Dad. Mag-ama nga kayo ni David. Ganyan din ang reaction ni David nung unang beses naming mag-swimming. Akala niya nalulunod na ako, pero ganito talaga ako kapag nagsiswimming. Sorry po kung hindi ko sinabi sa'yo kani. Hindi ko na siya pinatapos sa pagsasalita. Habang pinagmamasdan ko ang maamo niyang muka ay hindi ko na napigilan ang aking emosyon. Bigla kong hinalikan ng labi niya habang nakapulupot pa ang mga kamay ko sa maliit niyang bewang. Napahigpit ang yakap ko sa bewang niya nang maramdaman ko rin ang mga kamay niya na dumikit sa dibdib ko. Ang malamig na tubig mula sa swimming pool ay hindi ko na alintana dahil sa init na nasa loob ng aking katawan. Napatigil ako sa ginagawa ko dahil naramdaman ko ang pagtigas ng ibang parte ng katawan ko na kanina ko papilit na pinipigilan. I'm sorry, Laika. Mauna na ako sa'yo. Nagmadali akong umakyat sa swimming pool at saka nagmamadaling pumasok sa mansyon. Pagdating ko sa kwarto ko, dumiretso agad ako sa banyo. Habang iniisip ko ang nangyari sa amin kanina ni Laika, bigla akong napahugot sa aking kargada. Saka ko inilabas ang init ng aking katawan na kanina ko pa pinipigilan. Pagpipigil ko. 11:00 ng umaga
ay bumaba na ako sa kusina para ihanda ang aking tanghalian. Ngunit pagdating ko sa kusina, nagulat ako nang makita ko si Laika habang nagluluto. Laika, bakit ka nandito? Wala ba kayong pasok ni David ngayon? Nagtatakang tanong ko. Wala po, Dad. Pansin ko ang pagkabalisa niya kaya nilapitan ko siya. I'm sorry nga pala sa nangyari kanina, Laika. Hindi ko sinasadya. Tumango siya sa ngumiti na ikinatuwa ko naman. Hi, Dad! Nandito ka pala. Wala ka bang pasok ngayon? Napalingon ako nang marinig ko ang boses ng aking anak. Yes, son. Free day ko ngayon. Siya nga pala. Baka hindi ako makauwi ng 1 linggo sa mansyon. Magkakaroon kasi ng field trip kasama ang lahat ng ating mga empleyado. Good for you, Dad. Para ma-relax naman po ang katawan ninyo. Sweetie, tapos na ba niluluto mo? Bigla na naman ako nalungkot nang makita kong niyayakap patalikod si Laika ng aking anak. Hoy, William, mahiya ka naman. Sarili mong anak pinagsesilosan mo? Sigaw ng isip ko. Alam mo ba, Dad? Masarap pagluto tong si Laika. Manang-mana sa mga magulang niya. Ramdam na ramdam ko ang sobrang saya ni David kasama si Laika. Oh, really? Mabuti naman at nakilala mo na pala ang mga magulang ni Laika. Masaya ako para sa iyo, anak. Lalo na at tulad ni Laika ang napili mo. Napangiti ako, pero sa loob ng dibdib ko ay may kung anong bagay na tumutusok dito. Food is ready! Mula sa kinatatayuan ko, lihim akong napangiti nang makita ko ang masiglang muka ni Laika. Ang ganda niyang pagmasdan dahil sa suot niyang apron na kulay rosas. Wow! Totoo nga ang sinabi mo, son. Ang sarap nga magluto ng fiancé mo. Thanks, Dad. Shucks! Bakit ang sarap sa tinga pag tinatawag mo kong Dad, Laika? Wika ko sa sarili. Sa harapan ko umupo si Laika, kaya kitang-kita ng mga mata ko ang kurbada ng katawan niya, dahilan upang maubo ako. Ayos lang po kayo, Dad. Pakikuha ng tubig, David. Bawat haplos ni Laika sa likod ko, kasabay nito ay ang pag-iinit na naman ng katawan ko. Bigla akong napatayo dahil sa kaba. Dad, saan po kayo pupunta? Tanong ni Laika sa akin. Aakyat lang ko sandali. Kukunin ko lang ang gamot ko. Pagdadahilan ko sa kanya. Nagsimulang tumulo ang mga pawis ko pagpasok ko sa kwarto ko. Maghihintay ako ng 30 minutes bago bumaba sa kusina. Kaya napagpasyahan kong humiga muna. Ilang sandali pa ay may kumatok sa pinto ko. At pagbukas ko, parang lumundag ang dibdib ko sa tuwa nang makita ko ang mukha ni Laika. Dinalhan na kita ng pagkain, Dad, para hindi ka na bumaba. Ngumiti ako. Thank you, Laika. Pasok ka. Kainin mo agad yan, Dad, habang mainit pa. Kumusta na po ang pakiramdam mo? Sa halip na sagutin ko ang mga tanong niya, ay nilapitan ko siya at agad kong hinawakan ang batok niya. Saka siya hinalikan sa labi. Lagi kong tinatanong sa sarili ko kung mahal ba ni Laika ang anak ko. Dahil sa tuwing hinahalikan ko ang labi niya, ni minsan may hindi ko narinig na nagreklamo siya sa mga ginagawa ko sa kanya. Bagkus ay hinahayaan niya lang ako. Laika, mahal mo ba ang anak ko? Biglang sambit ko. Ngunit hindi niya ako sinagot. Tahimik lang siyang lumabas ng aking kwarto. Napahawak ako sa aking ulo dahil sa ginawa ko. Bakit ko sinabi sa kanya yun? Pero paano kung sinagot niya ang tanong ko? Paano kung sabihin niya na trip lang niya nasakyan ang mga ginagawa ko sa kanya? Mas lalong hindi kakayanin yun ng puso ko kung sakaling yun ang sagot niya sa tanong ko. Hindi pa kaya ng puso ko na masaktan ulit. Maraming taon kong nilalabanan ng kalungkutan. Simula nang mamatay ang aking asawa. Kaya sa pagkakataong ito, ay susundin ko na lang muna ang sinisigaw ng puso ko. Ano kaya ang planong gawin ni William ngayong umiibig siya sa inaakala niyang fiancé ng anak niya?